Sa pagpapatuloy ng ating recap matapos talunin ng Death Bear, inapraise ni A ang mga kakayahan nito at inabsorb ang S-rank skill Steel Cutter, na nagbibigay sa kanya ng pambihirang tibay at kakayahang tumagos sa kanyang mga pag-atake. Habang nagpapagaling mula sa sakit ng ulo matapos masipsip ang kakayahan, sinabi ni Ursula sa kanya na natapos na niya ang kanyang pagsasanay at handa na siyang umakyat sa dungeon mag-isa. Dinala siya ni Ursula pabalik sa World Tree at sinabihan siyang dapat siyang magpasalamat dahil may ibibigay itong huling regalo bago siya umalis, ang natitirang Spirit Core ng World Tree. Nag-aalangan si A at sinabing hindi niya ito maaaring kunin dahil napakahalaga nito, ngunit ipinaliwanag ni Ursula na ipapahiram lang nila ito sa kanya. Kapag siya ay namatay, kusa itong babalik sa World Tree. Ginamit ni Ursula ang kanyang mahika upang pagsamahin ng Spirit Core sa prosthetic eye ni A, ngunit hindi niya agad naramdaman ang epekto nito. Tinawag siyang mabagal umintindi ng matandang Loli at sinabing aabutin pa ng matagal bago niya maunawaan ang tunay na lakas ng kanyang enhanced prosthetic eye. Tumingin si A kay Yuri upang pasalamatan ito, ngunit bigla siyang nawala. Nang tanungin ni A kung nasaan siya, sumagot si Yuri mula mismo sa kanyang prosthetic eye bago ito lumabas sa kanyang human form. Naguluhan si Pine, kaya ipinaliwanag ni Ursula na ang mata ni A, na ngayon ay may Spirit Core ng World Tree, ay naging isang kapalit ng World Tree mismo. Ibig sabihin, kaya nang manirahan ni Yuri sa loob nito, kaya makakasama na siya ni A kahit saan siya magpunta. Masayang sinabi ni Yuri kay A na pagagalingin niya ito mula sa kahit anong sugat o sakit gamit ang World Tree Drops. Bagaman nagpapasalamat, nag-alala si A kung ligtas bang dalhin ang espiritu ng World Tree, kaya tinanong niya si Ursula. Sinipa siya ni Ursula sa inis dahil hindi niya gustong ipadala si Yuri kasama lang kung sinong tao. Ngunit gusto rin niyang makita ang mundo ni Yuri at magkaroon nito ng mabubuting kaibigan. Kaya ipinagkatiwala niya si Yuri kay A dahil kahit na isa itong tanga, alam niyang mabuting tao ito. Nanumpa si A na iingatan niya si Yuri at binalaan siya ni Ursula na dapat lang niyang gawin yun. Pagkatapos, gumawa siya ng isang kumikinang na tattoo sa kamay ni A, ang Infinite Storage Spell. Matapos iyon, inilabas niya ang isang espiritong espada na ginawa niya mula sa mga materyales na binigay ni Yuri at inutusan si A na ilagay ito sa kanyang imbakan. Bago pa yun magawa ni A, sinaksak siya ni Ursula sa normal niyang mata at pinakain siya ng isang magic stone upang mapalitan ang kanyang nasirang mata. Nang magtanong si A kung ano ang ginawa niya, ipinaliwanag ni Ursula na ang kanyang kanang mata ay pinalitan ng Sage Stone, na mag-uugnay sa kanilang isipan. Sa ganitong paraan, maaari silang mag-usap kahit kailan, at makikita ni Ursula ang lahat ng nakikita ni A. Binalaan siya ni Ursula na kung lumampas siya ng sobra kay Yuri o gumawa ng kahit anong kainahinalang bagay, hahanapin siya nito at papaslangin. Pagkatapos nito, tinanong ni A si Yuri kung may espesyal siyang plano sa pag-akyat sa surface. Sinabi ni Yuri na gusto niyang makilala ang kanyang mga kapatid na babae. Ipinaliwanag ni Ursula na orihinal, may iisang malaking World Tree, ngunit nahati ito sa 9 na bahagi. Isa lamang si Yuri sa mga ito, kaya may 8 iba pang World Tree na kanyang mga kapatid. Ipinangako ni A na maglalakbay sila upang hanapin ang mga ito. Sa wakas, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay, habang ginagabayan siya ni Ursula sa tamang ruta at mga halimaw na kanyang makakaharap. Napansin niyang mas madali na niyang napapatay ang S-rank monsters, at hindi na siya nakakaramdam ng sakit ng ulo tuwing nag-absorb ng kakayahan dahil pinapagaling siya ni Yuri agad-agad. Di nagtagal, narating niya ang boss room, at ipinaliwanag ni Ursula na hanggat hindi niya natatalo ang boss, hindi siya makakaakyat sa susunod na palapag. Nag-aalangan si A dahil tiyak niyang ang boss monster ay magiging mas malakas kaysa sa kahit anong nilabanan niya dati. Ngunit pinatibay ng mga salita ni Yuri at Ursula ang kanyang loob. Pumasok siya sa boss room at nakita ang dungeon core sa harapan niya. Biglang lumitaw ang isang summoning circle, at mula rito ay lumabas ang isang higanteng stone golem. Sinabi ni A kay Yuri na bumalik sa loob ng kanyang mata bago siya sumugod sa laban. Iniwasan niya ang unang atake ng golem, ngunit nang maglabas ito ng isang napakalakas na suntok, ginamit ni A ang isa sa kanyang mga nakuhang kakayahan upang gawing bakal ang kanyang mga kamay. Ngunit sa tindi ng epekto ng suntok, napunit ang mga kalamnan ng kanyang binti. Mabilis siyang pinagaling ni Yuri, at ginamit niya ang Dissolving Poison skill, isang kakayahang nakuha niya mula sa pagpatay sa isang higanteng ahas, upang tunawin ang kamay ng golem. Dahil dito, labis na nagalit ang golem at nagsimulang magwala. Nakatakas si A at nagtago sa likod ng ilang bato. Napagtanto niyang hindi siya basta-basta makakalapit sa golem. Ngunit sinabi ni Ursula na gamitin na niya ang ultimate spell na itinuro nito sa kanya dahil sapat na ang kanyang mana. Dahil dito, gumamit si A ng ultimate magic, Nova Strike.
Tumama ito sa golem na parang isang meteorite, tinunaw ang katawan nito, at pinabagsak ito ng tuluyan. Hindi makapaniwala si A sa kanyang bagong lakas, at lumabas si Yuri mula sa kanyang katawan upang pagalingin siya. Hinawakan ni A ang kanyang kamay bilang pasasalamat, at biglang namula si Yuri. Hindi ito nagustuhan ni Ursula, kaya agad niya itong sinaway at inutusan siyang i-appraise ang mga natirang bahagi ng golem. Inappraise ni A ang katawan ng golem at nakakuha ng mataas na antas ng depensa at kakayahang pandigma. Sinabi ni Ursula na maaari rin niyang i-appraise ang dungeon core, ngunit nag-aalangan si A kung ligtas ba itong gawin. Bigla na lang lumitaw sa tabi niya si Ursula at inappraise ang dungeon core para sa kanya. Nakita niyang katulad ito ng espiritual na core ng puno ng mundo at ginamit ito upang palakasin ang peking mata ni A. Sinabi niya kay A na kaya niyang talunin ang mas maraming boss sa piitan at gamitin ang core upang palakasin ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na mata, na magpapalakas pa lalo sa kanya. Kasabay nito, 3 silang lumabas mula sa silid ng boss, at agad na nagsara ang mga pintuan sa kanilang likuran. Sinabi ni Ursula na dahil nawala na ang core ng piitan, epektibong naisara na ito. Ibig sabihin, ang daan patungo sa puno ng mundo ay naputol na, at maging ang butas kung saan nahulog si A ay natakpan na rin. Idinagdag niya na wala nang makakarating sa puno ng mundo, kaya hindi na niya kailangang manatili upang protektahan ito. Dahil dito, nagpasya siyang sumama kay Yuri at A, at di nagtagal, nakabalik sila sa ibabaw ng lupa. Samantala, sa isang bar sa lungsod, nag-iinom si Zord, isang swordsman, kasama ang iba pang mga adventurer. Ikinwento niya kung paano pinaligiran ng mga hellhound ang kanyang grupo sa loob ng piitan at halos hindi sila makaligtas. Gayunman, binago niya ang kwento at sinabing si A ang nagdesisyong isakripisyo ang sarili upang iligtas ang iba. Nagkunwari siyang nagpapasalamat ng labis kay A upang makakuha ng simpatsya mula sa mga kapwa-adventurer. Ngunit nang mapansin niyang nasa likuran niya si A, agad niyang naidara ang iniinom niya. Galit na tinanong ni Zord kung paano siya nabubuhay pa, at nang sagutin siya ni A na tinalo lang niya ang mga halimaw, hindi niya ito matanggap. Sinabi ng iba pang adventurer na dapat masaya siya dahil buhay ang kanyang tagapagligtas, pero agad na itinama ni A ang kwento. Isiniwalat niya na sina Zord at Jelim ang pumaralis sa kanya gamit ang mahika at iniwan siyang mamatay sa kamay ng mga halimaw. Dahil dito, nagalit ang lahat ng adventurer at sinimulang batuhin ng kung ano-ano si Zord. Gayunman, pinigilan sila ni A at sinabing sa kabila ng lahat, si Zord lang ang tanging tumanggap sa kanya sa grupo nito. Nagpasalamat siya sa salungguhit para sa lahat at saka umalis, na ikinagulat ng lahat sa loob ng inn dahil tila nag-iba ang kanyang personalidad. Matapos nito, sinimulan ni A, Yuri, at Ursula ang paggalugad sa iba't ibang piitan, pinapatay ang mga boss monster at sinisip-sip ang dungeon core. Patuloy nilang hinahanap ang puno ng mundo sa loob ng mga piitan, ngunit kahit matapos ang ilang buwan, wala pa rin silang natatagpuan. Habang pauwi mula sa isang paglalakbay sa piitan, nakarinig sila ng mga sigaw. Dali-dali silang pumunta sa pinagmulan nito at nakita nilang inaatake ng mga halimaw ang isang karwahe. Agad na pinatay ni A ang mga halimaw at sinipsip ang kanilang mga kakayahan, habang sina Yuri at Ursula naman ay nagpagaling ng mga sugatang sundalo. Pagkatapos, nilapitan ni A ang isang rosas na buhok na dalaga sa loob ng karwahe, na agad na in love sa kanya at kumapit sa kanya habang tinatawag siyang bayani. Naguluhan at nahiya si A sa reaksyon ng dalaga, ngunit nalaman niyang siya si Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian, at ang lalaking kasama niya ay si Jasper, ang pinuno ng Merchant Guild. Inanyayahan ni Claudia si A at ang kanyang grupo sa palasyo upang pasalamatan sila. Ngunit pagkatapos nito, handa na siyang lusubin si A. Gayunman, pumagitna si Yuri at idineklarang siya ang asawa ni A. Nagulat si A sa sinabi ni Yuri, ngunit mas ikinabigla niya nang walang pakialam na sinabi ni Claudia na masaya siyang maging pangalawang asawa niya. Habang nag-aaway ang dalawang dalaga tungkol sa bagay na yon, lumapit si Jasper kay A at sinabing mas mabuti pang siya ang pakasalan ni A. Napamulagat si A sa narinig dahil hindi niya inasahang magiging kaakit-akit siya pareho sa lalaki at babae. Ngunit sinabi ni Jasper na may espesyal siyang dahilan para doon. Dinala niya si A at ang iba sa kanyang kayamanan at ipinaliwanag na mahilig siyang mangolekta ng mahahalagang hiyas. Ibinunyag niya na ang kaliwang mata ni A ay isang spirit core, ang pinakamahalagang hiyas sa lahat. Nagulat si A nang malaman niyang natuklasan ni Jasper ang kanyang lihim. Doon, ikinwento ni Jasper ang alamat tungkol sa orihinal na puno ng mundo, na naubos ang lahat ng kapangyarihan upang selyuhan ng Demon Lord, bago tuluyang naglaho sa mundo. Sinabi ni Jasper na matagal na siyang naghahanap ng spirit core nito,
At ngayong natagpuan na niya ito, gusto niyang manatili ito sa kanya magpakailanman. Ayaw ni A sa alok na yun dahil mas gusto niyang makasama ang isang babae kaysa sa isang lalaking mas matalino pa sa isang hari. Gayunman, sinabi ni Ursula na mayaman si Jasper at may impormasyon rin tungkol sa puno ng mundo, kaya maaari nilang gamitin ang kanyang tulong upang mahanap ang iba pang puno ng mundo. Kaya, bagamat nag-aatubili, pumayag si A na makipaglapit kay Jasper, ngunit nilinong niya na magiging magkaibigan lang sila sa simula. Wala namang problema si Jasper doon at sinabing isang araw, tiyak na magiging proud member si A ng kanyang harem.